Ano ba yung mga sintomas na nararamdaman na dapat magpakonsulta na po tayo? Ano ba yung mga dapat nating bantayan sa ating katawan, sa ating kalusugan? Okay. So ang gusto ko unang sabihin ay natin kailangang hintayin na may maramdaman tayo para makonsulta o ma-screen. Like sa pagkuha ng blood pressure, yung cholesterol, yung sugar, lalo na pag may risk factor sa family, and pag 40 years and above ka na. Pero yung mga nararamdaman na nagsasabing baka nga meron ka ng sakit sa puso, syempre yung una, yung chest pain. Yung bang madali kang matagod, yung nga sabi ko, pagbawa at nag-exert ka ng effort, mas malaki ang demand sa katawan. So, dati-rati nakakataas ka ng stairs, ng 3 flight of stairs na hindi ka napapagod. Pero after 1 flight of stairs, bakit parang hinihingal ka na? Oo. Yes, yung mga symptoms, signs and symptoms of heart failure, tawag namin doon. Also yung namamanas yung paa mo, pero hindi naman lahat ay heart failure yon. Minsan may iba pang cause like venous insufficiency, lalo na bawa sa mga babae, no? But yun, yung pag naglalakad ka, hinihingal, pwedeng namamanas. Pag natutulog ka, hindi ka makatulog ng walang unan, parang nalulunod. Or you'll just wake up in the middle of the night na parang nalulunod ka. So mga sintomas ito ng heart failure. At gusto ko ring sabihin yung mga sintomas ng mga risk factors for heart disease like yung high blood pressure. Madalas walang sintomas, pero pag sobrang taas, pwedeng nagkakaroon ng sakit ng ulo, nagkakaroon ng sakit ng batok. Kung ikaw naman ay posibleng may diabetes, malakas kumain, malakas umihi, malakas uminom. At minsan, kahit malalakas ito, hindi tumataba. Or minsan naman, tumaba, tapos biglang kumayat nang hindi nalalaman. So ito ay mga ilang signs and symptoms na posibleng papunta ka na may heart disease ka or papunta ka doon sa heart disease. Na gusto natin sanang maagapan. Doctor, I promised our viewers magtatanong kita about cardiovascular heart disease at saka women. So like let's say specifically pregnant women and women who are menopausal and heart disease. Doktora. Right. That's very important, Miss Ali, kasi ang isang difference ng sa women and sa men, tayo, in a way, medyo protected tayo ng hormones natin, especially when we're not yet menopausal. But when we're menopausal already, tumataas na rin ang risk natin na magkaroon ng coronary artery disease. Kaya nga, yung ibang risk factors na pwedeng makontrol sana, like yung high blood, high sugar, high cholesterol, yun yung dapat nating tinututukan. So, merong mga ibang babae na for whatever reason, nagpatanggal ng ovaryo. Halimbawa, yung iba na nagkaroon ng pagdudugo o may tumor or myoma. Sila rin ay at risk. So pag yung ovaryo kasi, yun yung source ng hormone na supposedly heart protective para sa ating women. So especially during the menopausal time, kailangan nagpapakita tayo ng ating heart health. And that includes looking at the risk factors na nakakapag-lead dun sa ischemic heart disease or cardiovascular heart disease.